Magandang gabi po sa lahat. Ang oras po natin ay alas 8:05 ng gabi. Mga kakuya Ogie, ako po ay nananayin ng basahan. Ang inyo pong Kuya Ogie ay nasa Batangas, Manilito. Dahil po namatay po ang kanyang tiyahin. Kaya wala po dito ang inyong Kuya Ogie. Lamang po tayo ng basahan mga kakuya Ogie lang. Tingnan niyo po ang aking ginagawa. Ayan po. Ayan po ang aking ginagawa na basahan. Tayo po'y mananahi. Ako po ay apat na bundle na. Itong aking ito ay pang-lima ng bundle agad. Medyo po mahirap manahin ng basahan. Gawa ng minsan yung tela hindi buo. Tapos maliban doon kayo magmumugmug pa. After mo magmugmug, magtatapya. After mo magtapya, nananhe. Yung po ay atin na itong itinatahe. Ang basahan ho namin ay pag kinukuha sa amin ay ang isang bundle 21 peraso, halagang 25 pesos lang. Medyo matrabaho ang ating babasahan, pero okay lang, awa ng Diyos naman, tayo nakakaraos din. Nainam na ari kesa sa nakaupo na wala inaasahan. Pag naandito ang Kuya Ogie, siya ang taga gupit ng aking tela at siya din ang taga mugmog. Ako lang ang taga tapya, taga tahe. Ito naman ay hindi na namin kailangang ialok dahil may kumukuha nito sa amin. Bundle. Yun nga lang, kahit siya mura, halagang 25 pesos per bundle. Ito raw ay nabibenta nila 50 pesos ang isang bundle. Kailangan puliduhin yung pagkatahe kasi pag hindi pulido yung tahe, mga kakuya Ogie, lalabas po yung mugmug, yung pinakapalaman yan sa loob. Kaya dapat ay tingnan nyo, yan, ganyan dapat, yan, pulido yung tahe. Yung iba ay basta na nakatahe. Ako ay hindi ari sa akin ng gano'n. Naayos ko talagang pagtatahe kasi mahirap na nakakahiya naman, hindi ka nababalikan ng customer mo pagka ang tahi mo basta na lamang. Tsaka yung pagtatapya ako dito ay talaga namang maganda. Ayan, tingnan nyo. Talagang lalagay ko. Baga merong ganito inaalalayan ko yung pag nananahi ako. Binabaliktad ko kasi pagka yung nakatihaya ng gayon to, ayan, nakaganyan, mayroong magkarugtong na ganyan. Pag tinahiho yan mamaya kulubot pag dyan ko binirahan ng tahi. Kaya dito ako natahi sa buo, yung sa pang ilalim. Ayan, tignan nyo, hindi siya kulubot. Papakita ko sa inyo yung yung tahi pagka iyon ay ang nakaibabaw yung uunahing mo tahiin, yun ay kukulubot. Hindi maganda ang itsura ng basahan. Kaya yan, hindi ho yan kuluwat. Ayan,
pantay ho yan. Pero try natin ho ito tong harapan. Ako ho'y naiinis pagka kumukulubot ho yung tahi. Hindi ho maganda. Ganyan ang mga Kuya Ogie. Ayan o. Isimula na. Nangungulubot siya. Tinatahi ng pagayaan. Ayan o. Tanyari o. Hindi siya pwedeng paspasan na alalayan na pala ko siya. Kasi nga ho siya hindi ako nakagandahan lubuto talaga. Tapos ang ginagawa ko pa ho diyan pinapadaanan ko kami ng sinulid para kulubot. Ayoko ng ganyan. So ko yung flat. Tanyo are ito ay flat pagka dinaanan ng sinulid, hindi kagaya na ito ay kulubot. Kita nyo huga kulubot ko yan kahit yan hindi katulad na ito. Ina nyo pag dinaanan pa lamang ng makina makita nyo flat naman talaga siya. Na flat ang tahi niya. Saka pwedeng paspasan dahil bunga yung babaw. Ganyan ho. Maganda siya. Hindi katulad yung kanina. Kaya mas gusto ko yung yung buong tela na natatahi ko. Balik ko siguro ng Kuya Ogie ay maka New Year na dahil yung isa niyang anak doon sa Batangas magpapagawa ata ng tindahan sa kanya. Kaya sabi ko doon na muna siya at siya ay nagkasakit dito. Natapis siya ng kanyang gout arthritis at uric acid. Akala ko hindi na masasaulian, buti na lang at bumalik yung niya, paglalakad, nakakapaglakad na siya, bagamat minsan ay nakirot pa din, hindi pwedeng persahin ng lakad talaga. Na bedridden ho siya ng almost 2 weeks. Natakot nga ako at nagkaroon na siya ng bed sore. Yun hong nagsugat na yung dahil sa pagkakahiga niya na nakaano lang sa isang side, nagkaroon ng bed sore. Nakakatakot po yun kasi kung hindi na siya makakagalaw at hindi na gagaling, ang mangyayari ho doon ay yung bed sore na yun ay lalala. Tapos yun ay mauuwi yun sa maaaring maging cancerous dahil yun ay sugat na hindi nagagaling Tapos lalo na kung halimbawa tumaas pa ang kanyang sugar at sila ay may lahing diabetes, karamihan pagka ganyang paayong iniinda karamihan ay may diabetes. Yun din ang kinakatakot namin. Wala naman ho kaming pera para ipa-check up siya at yun ay pinaresitahan lang namin ng gamot at sinamahan namin ng food supplement. Kaya yun, awa ng Diyos naman nakuha naman po. Mga ilang halos kulang-kulang 3 linggo siyang hindi talaga makabangon. Inaalalayan papunta sa sigat. Pero awa ng Diyos naman nagsapat naman yung aming pambili ng gamot sa kanya kahit papaano. Minsan din sa basahan kinukuha. Buti na lang at may basahan. Kung wala ay kawawa. Hindi ko yun madala sa ospital, ayaw magpadala. At isa pa, hindi nga ho siya makabangon. Wala naman kaming sasakyan. Sabi ko ako uupa makikiusap sa barangay. Hindi niya nga ho kayang bumangon. Ayaw niya man lang siya bubuhat
parating. Pagpapunta nga ako ng CR, inaalalayan kong maigi sa nakababa sa aking likuran. Kahit mabigat ay tiis para lang makaabot siya sa CR. Yan po, ito po yung aming hanap buhay, mga kakuya Ogie Vlog, ang pagbabasahan. Maraming salamat po sa panonood. Ako po ay magpapaalam na. Short video lamang po ito ha. Maraming salamat po. Good evening po sa inyong lahat.